Salamat. Angelo, salamat sa'yo. Braija, antayin mo, hanapin kita kung nasan ka. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Shoutout po sa mga kaiskones natin na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Alright? So, ang topic natin ngayon for today's video, Superman, binantaan at pinatulan ang ating kasamaang kaiskonian vlogger habang siya'y naglalay. At Mayora, inulan ng reklamo sa health center. Yan po, dalawa ang topic natin, pero unahin muna natin itong kumakalat na sa social media na kung saan ang sisti po habang nagla-live itong si Superman, biglang nag-comment ang ating kasamang si Braija. Pagkatapos niya mag-comment, nag-init ang ulo ni Superman. Hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Ang sabi niya, Braija, antayin mo, hahanapin kita kung nasaan ka. Ang sinasabi niya, no? Akala mo ba, hindi ka natitrace? Sabi niya, no? Maghantay ka. Tandaan mo yan. Hahanapin kita. Malinaw po, no? Mga pagbabanta. Talaga ng mga binigyan pa ng oras, no? Itong si Braija para daw hanapin niya. At sabi pa dito, mabait lang tayo. Kalmado lang, ha? Pero GAGO rin ako sa mga katulad mo. So, malinaw po, no? Talagang pagbabanta at talagang pinatulan niya itong si Braija. Na kung saan, ayon mismo kaya Braija, sabi niya, nag-comment lang daw. Ano bang comment niya? Eh, baka naman binanatan niya si Sambi, no? Na kasalukuyang nagla-live sa kanyang Facebook. Pero sabi niya, tinanong ko lang naman, di ba? Saan galing yung bigas na yan? At nasaan ka nung pandemya? Eh kung titignan po natin, valid question naman. Di ba? Kung saan galing, imbis na sagutin, yan ang kanyang ginawa. Pinagbantaan niya itong si Braija. Kaya nakikita po natin, no? Ito ba ang gusto niyong leader? Na kung saan ay talagang napakaliit, no? Napakaliit ng pasensya niya. Talagang kahit ordinaryong tao, kagaya natin, mga ordinaryong mga vlogger lang po tayo, pero binibigyan niya ng oras. No? Wala namang masama pala doon sa sinabi ni Braija, bakit siya nagaganon. So, alam naman po natin, no? Tayong mga supporter ni Yorme, ay talagang pagtatanggol natin si Boss Y. Paano pa kaya kung yung mga naninirang vlogger, di ba kaya Boss Y, minumura pa si Boss Y, no? Itong si Mima Lacunya, diba? Ang lulutong ng mura kay Boss Y. Itong si Batang Bacoor Cavite at itong si Crispy Ulo. Kasama na rin dyan si MC GAGO din, no? Na marami pang ibang vlogger na biglang nag-content. No, wala namang sa kanilang content yung mga politics. Pero ngayon, si Yorme na ang binabanatan. Pero ang ginawa po ni Yorme, nakita natin hindi niya pinapansin. Di ba? Siyempre, uubusin pa oras mo yan. Ipapakita mo pa sa taong bayan na ikaw ay hindi ka mapagtimpi. O ganyan po nangyari ngayon dito kay Superman. No? Lumabas po ang tunay na ugali. Eh, paano yan? Kung mapanood na yan, no, buong Manileño, kulelat na nga sa survey, ganyan pa yung ninalabas. Diba? At ang dapat, diba, pinasok niya yung politika, dapat open criticism ka dyan. Diba? Pag pinasok mo po yung politika, kaya gumawa ka ng mabuti, kaya gumawa ka ng masama, may babatikos sa'yo. Ganyan po nangyayari kay Boss Y. Pero, ang kahiban lang nila, ito, pumapatol pala, no? Samantalang si Boss Y, hindi niya na po yan pinapansin. Dahil si Yorme, ang sinasabi nga niya, no? Huwag na tayong papatol sa mga naninira.
Di ba? Sapat na yung prueba at resibo. Dapat ganun na lang, no? Kung namimigay siya, mamimigay ka na lang. At ilalatag mo na lang yung plataforma mo. Pero yung ganitong may mag-comment lang sa'yo, dahil alam niya siguro, supporter siya ni Boss Y, binanatan niya at pinagbantaan. At buti na nga, no? Buti na nga, na-save niya. Malaking kasiraan to. Sa totoo lang po, pinapakita lang na talagang kulang siya sa pasensya at hindi niya alam, mukhang hindi niya alam ang kanyang pinapasok. Kahit mga national politics, di ba? Gumawa ng mabuti, gumawa ng masama, babatikusin ka. Pero dapat ang gawin mo lang, trabaho ka lang, no? At kung anong gusto mong gawin, gawin mo lang. Pero dito, hindi po no? Pinatulan niya. Kaya ano sa kanya to, sasabog to sa kanyang mukha. Sigurado po tayo dyan. Lalo na kung talagang makita, no, mapanood ng ating mga kababayan. So narito po, no, panoorin nyo muna yung video sa hindi pa nakapanood. Narito po itong si Superman. Alright? Pasok. Raija! Maraming salamat. Angelo, salamat sa iyo. Raija, antayin mo, hanapin kita kung nasan ka. Alam mo ba hindi ka nakatrace? Antay ka. Tanda mo yan, ha? Hanapin kita. Mabait lang tayo. Kalmado lang ako. Pero gago rin ako sa mga katulad mo. So muli po, maraming salamat. Wang Di, Carl Almacen, Vance David. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Umaga, tanghali, hapon, mamayang gabi, meron na naman. Hindi kami titigil. Buong Maynila tutulungan namin. Kaya galingan nyo, mamili na kayo ng boto, damihan nyo yung bibili nyong boto. Hindi nyo kami maabutan. Bibilisan namin ang trabaho. Lalo namin sisipagan. Tsaka lahat ng mga kumakalaban, tandaan nyo lang, markado kayong lahat. So yun mga Eskonyans, napanood nyo, di ba? Talaga naman. Matatawa ka na lang, no? Sa kanyang pagbabanta. At ang sabi pa niyan, galingan nyo, mamili na kayo ng maraming boto. Sabi niya, no? Pero ang ginagawa niya, di ba? Namimigay siya ng ayuda. Hindi ba parang bumibili na rin siya ng boto niyan? Di ba? Pinapakita niya sa tao na marami siyang mga binibigay na ayuda. Na kung saan kinu-question nga nitong kasama natin si Braija na kung saan galing yan. Pero nagalit pa. At ano pa ang sabi niya? Kayong mga kumakalaban, markado kayong lahat. So ibig sabihin guys, lahat pala tayo kasama, no? No? Hindi naman natin sa binabanatan ng gusto. Kumbaga pinupuna lang. Kagaya nga ng komento ni Braija, nasaan galing ang bigas? No? Nasaan ka nung pandemya? Valid question naman yan. Bakit siya nagagalit? No? Kaya dito talagang makikita po natin na sablay, no? Itong si Superman, imbis na sagutin, nagalit pa. At talagang binibigyan pa ng oras para lang hanapin daw, hanapin, no? At saka talagang pinapakita niya kung gaano sa kaangas, no? Kung gaano sa kabuli, di ba? Isang ordinaryong vlogger na kagaya natin, ganyan pa ang kanyang ginagawa. So kayo mga Eskonyans, ano ba talaga masasabi niyo dito kay Spambi? So tapos na tayo kay Superman. Dito tayo, guys, kay Mayora. Ano si Mayora, ha? Nireklamo, no? Talagang puro reklamo na lang. Lalo pa, no? Sa health center na kung saan yan ang expertise niya, yan ang profession niya, pareho pa silang doktor na mag-asawa. So, narito po, panoorin muna natin yung isang nanay na kung saan ay nagre-reklamo mismo kay Mayora. Alright? Pasok at... Nila, sabi kasi,
pumunta ng center. Nung pumunta ako ng center nung umaga, ang mga staff, puro mga nagchichismisan. Ngayon, ginawa ko, tinanong ko yung isa, anong oras po ba pwedeng magpa-check up? Kasi nakagat ako ng pusa. Tinuro yung isa. Pumunta ako dun sa isa. Pagpunta sa isa, tinuro din nung isa. Nung huling turo, ang salita sa akin, ma'am, kakain pa kami. Alas 10. Sabi ko, di ba alas 12? Meron bang break time ang yung government? Siyempre, kakain kami. O sige, naghintay ako hanggang alauna. Bumalik ako alauna. Wala. Ang kahulian, ang salita sa akin, punta ka ng City Hall. Tapos, ma'am, eto, nung nagano kami, ma'am, sabi niya, bumunta ako City Hall, pinabalik ako ng center. Nung bumalik ako ng center, nagreklamo na ako. Sabi ko, pabalik-balik ako. Nung bumalik ako, nilista pangalan ko. Na anuhan ako, nabigyan ako ng saksak. Paglabas ko, anong salita sa akin? Ma'am, magbigay ka rito sa box. Anong box? Para saan? Donation daw. Ano po ba yan? Teka muna, sabi ko gano'n, wala akong pera eh. Pero kahit may pera ako, wala akong pera. Ma'am, hindi po pwede. Ganun ba? Sabi ko, Neng, pinsan ko si Yul. Ginanong ko na lang. Pinsan ko si Vice. Sabi niya, teka muna, sabi, kapatid ko si Willie, may nakakakilala sa kapatid ko. Ay, sabi niya, wag nang singilin. Ganun ba? Pagka ba may kakilala, walang singil. Pero pagka wala, kailangan donation. Yun ang sinano namin, may donation box na nakalagay agad na talagang obligado kang magbigay. So yung mga Kiskonyans, napanood nyo, di ba? Ay, grabe, no? Yung kanina, itong si Superman, nagpapakilala pa lang, bago lang papasok sa pagka-mayor, sablay na. Ito namang si Mayora, naku, isa pa to, no? Nakaupo na nga. Hindi pa alam ang nangyayari sa grounds, di ba? Anong sabi ni ate? Nagpa-check up ako. Kasi nakagat ako ng pusa. Ayun na nga lang, sabi niya, pagpunta ko ng health center, imbis na asikasuhin daw siya, anong nadatnan niya? Ayun, nakaupo yung mga staff niya. Nagmamarites lang. Hindi ako pinapansin. Tapos tinuro ako sa isa. Tapos yung isa, tinuro na naman ako sa isa. Tinuro na naman ako sa isa. So, ibig sabihin, pinapasa-pasa na lang nila itong si ate na kung saan ay talaga nga kailangan niya ng ma-check up dahil nga nakagat ng aso ay ng pusa. So, ibig sabihin, rabies yun, no? Anti-rabies yan. Pero nakita nga, no? Ayon sa kanyang kwento, ay ang serbisyo sablay na sablay po. At hindi pa nakatapos dyan, no? Habang si Mayor nakatulala. Talagang pinapakinggan lang na wala siyang masabi. Kasi nga naman, sa yung mayor, no? Tapos yung asawa niya, siya pa yung head. Tumatambad sa kanya yung mga problema. Ano pa pinakamatindi dito? Sinisingil daw siya. Donation daw, no? Mandatory pa yung donation. Hindi ra pwedeng hindi mag-donate kapag ikaw ay nagamot sa health center. Kaya sabi nung ni ate, sinabi ko na lang na pinsan ko itong si Yul Servo. Sabi niya, si Vice. So, anong narinig nila? Ayun, hindi na ako siningil kasi nga pinsan daw ako ni Yul. Sabi niya, no? So, paano yun? Palakasan pala, no? Yun po ang tumambad na problema, no? Bukod sa yung serbisyo, sablay, hindi pinapansin yung mga ordinaryo yung mga Manileño, nagmamaritisan lang, no? At tapos yan, meron pa palang donation na kung saan gagastos ka pa. Pero dyan, parang wala namang alam si Mayora. No? Yung nakaraan, binlag natin, ang problema, wala namang gamot. Ganyan dyan, pinababalik-balik sila. Pagkabalik, wala pa rin gamot. Diba? Na kung saan ay yung gamot na yun ay losartan lang, na pang high blood lang, karamihan umiinom, ay mga senior, pero walang stock. So dito, ito na naman ang problema. So ibig sabihin, ngayon lang po kasi, no, nakikita natin na nag-open forum na ganyan, na pinupuntahan ng tao, kinukumusta, kung anong problema, it's too late na po. No? It's too late na, ano na ngayon, patapos na yung February, yun na lang yung March, no? Tapos April, May na, almost 2 months na lang po, tapos na kanyang termino. Kasi kung talagang ganyan ang gusto niya, dapat noon pa, pag upo pa lang, inayos niya, ano bang problema natin dito sa health center?
ginagawa nyo ba na maayos yan, no? Kakausapin niya yung mga head, o ito yung ibababa mo, asikasuin lahat ng mga tao, at huwag magbayad yan, ha? Walang donation box, walang booklet, wala lahat yan. Dapat ganun, no? Pero ngayon, parang wala siyang alam. Nung tinatanong niya, itong si ate, tsaka yung nakaraang binlag natin, wala rin po siyang alam. So, wala na po. Ito na yung tumatatak sa taong bayan. Kaya kahit anong gawin nila, wala na po. Wala na yung simpatya ng batang Maynila. So, okay po, anong masasabi niyo mga ka-Iskonians, no? Dito kay Superman tsaka kay Mayora. At buti na lang, alam niyo, buti na lang po. Tumakbo muli ang ating Boss Y. Dahil kung hindi, ito na yung posibleng mamuno muli sa 2025. Di ba? Kung itong si Superman, ngayon pa lang, maangas na. Bully na, no? Kulang ang pasensya. Kung ang ayaw tumanggap ng criticism, ano nga pong mangyayari sa ating Maynila? At ito namang si Mayora, nakaupo na. Ang ganda ng serbisyong iniwan ni Yorme. Ang ganda ng pinamana sa kanya, mga legacy. Wala naman siyang natutunan. Di ba? Puro pa binago yung mga pinagawa ni Boss Y. Kaya tayo mga ka-Iskonians, tama po, no? Yung sigaw ng Manileño at tama ang desisyon ni Boss Y na bumalik na kahit na kaaway niya na ito, diba? Sila Mayora at ang buong Asenso Manileño. Diba? Tama po, napakinggan na lang ang taong bayan imbis na sa kanilang kapartido. No? Kaya tama po si Yorme na kahit kakampi ko, aawahin ko, no? Basta kung ang napepermisyon na ang kapakanan ng batang Manileño. Kaya tuloy po tayo, nararapat lang talaga, no? Si Boss Y ang bumalik sa Maynila. Para yung mga ganitong problema, wala na po. Wala po tayong nakita ng ganyang problema nung panahon ni Boss Y. Right? So, mag-comment lang po kayo mga ka-Iskonians. Importante yan, yung opinion nyo sa loobin nyo. Lalo na po, yung suporta natin kay Boss Y para malantad, no? Makita yung mga tumatakbo daw na gustong pumwesto dyan sa City Hall ng Maynila. Ayan, nakikita mo natin tumanbad. Dito na tayo kay Boss Y na wag na nating papapatulan ng mga paninira. Sapat na ang pruweba at resibong legacy na iniwan ni Boss Y. Alright? So, ganito na naman po. Baka nyo susunod yung vlog. Thank you very much at pagpalain tayo ng buong may kapal. Manila! Yan po.